Buhay OFW. Napaka-weird na intro ko, diba? Isang tawag ng dasal ng para sa mga kababayan o kapwa natin, diba? O yung mga Muslim. Ako bilang OFW, mahirap, napakahirap, lalo na kaming mga nasa level ng katulong, mga driver, mga waiter, yung hindi kumikita ng mga malalaki. Napakahirap, mahirap na mahirap. Ang dami-daming hinaharap yung OFW araw-araw. Una, homesickness. Ako hindi naman ako eksperto para magbigay ng advice tungkol sa buhay, pero bilang OFW at medyo mahaba-haba na rin yung aking experience, sometimes ang homesickness pwedeng pwede kang ma-immune. Kumbaga, kaya mong matiis. Ako nakaiis yan for 6 years, almost 6 years na nandito sa Middle East. Pero minsan talaga hindi maiwasan, kahit natitiis mo, kahit mukha kang trigger yan at what yan, maaari kang mabaliw. Kaya siguro pag may problema related sa OFW, gawa ng mga pinapakailaman yung balikbayan box, gawa ng pagbibigay ng tax sa mga OFW, halos lahat apektado. Kasi lahat nagiging sensitive. Kasi lalo na yung mga katulad namin na mahirap pero siguro kapwa OFW makakaintindi sa akin. Yung halos tipirin mo lang yung kakainin mo para meron kang future. Kasi hindi naman lahat napunta dito sa labas para sa sarili lang. Yung iba, or karamihan siguro, napunta dito para lang may makain ng pamilya, may pantustos sa aral ng mga anak, kapatid. Ako nalagpasan ko yung mapag-aral yung kapatid, matulungan yung nanay. Pero hindi naman hanggang doon lang Kasi habang buhay ang isang tao, mangangailangan niya mula pagkain, gamot, hanggang sa saan ka kukuha ng pantustos nun? Sa bansa natin, wala naman tayong mapapala. Sa dami natin, sa dami ng kompetensya. Kaya nagdi-dare yung na-dare naming lumabas ng bansa para
matugunan ang pangangailangan na yun. Merong mga siniswerte, merong minamalas, merong lang, sakto lang. Kagaya ko, sakto lang. Pero minsan talaga aray, apak ako na sa amo katunukan. Pero minsan talaga masaklap na masaklap. Pangalang problema ng mga OFW dito ay yung mga big spender. Ang daming tentasyon sa mga lalaki, babae. Sa mga babae, ibang lahi. Sa mga katulad ko, mahilig sa gadget, daming tentasyon. Pero nasa kanya-kanyang diskarte yan paano ka mag-survive. Walang question dyan. Iba kagustuhan nila, kaya wala tayong karapatang mag-question dyan. Siguro kung magkaroon lang ng pagbabago sa Pilipinas, siguro doon na ako magpo-forget. Taga doon tayo eh. Lalo na yung mga OFW na nandito sa Middle East. Mahirap kumpara sa mga Western nations na pwede kang maging citizen nila, pero dito hindi. Kung ano ka sa hanggang sa katapusan, ganon at ganon ang benepisyo. Expat ka pa rin. Kahit yung mga puti nga hindi nakakontento, bumabalik pa rin sa kanila. Tayo pa kaya mga OFW. Next kung i-share is yung expectations ng mga relatives mo ba. Kasi kung tutuusin lang, halos patas lang yung pera ay yung kikitain o yung makukuha mo. Kaso nagkakaiba lang sa level ng oportunidad. Kahit kumikita ng siguro 100,000 pesos or 60,000 pesos, 20,000 pesos a month yung OFW dito sa ibang bansa, matatalo pa rin sa cost of living na tinatawag. Mula transportasyon, pagkain, and basic na pangangailangan, medisina, lahat, accommodation, doon ka matatalo. Kahit sabihin mo na malaki yung kinikita ng OFW, yung value sa Pilipinas, pero yung gagastusin para makamove on araw-araw yung OFW, dun siya matatalo. Kaya kanya-kanyang diskarte yan sa pag-ipon. Ngayon, hindi naman sa pagiging madamot, hindi maiiwasang merong mangungutang or manghihiram or mangangailangan. Pero kahit minsan, kahit gustuin man natin na magpahiram or kahit totally na magbigay ng tulong, minsan hindi natin magawa dahil sa sarili natin wala rin natitira. Nauubos sa mga basic lang, kahit sa basic lang na pangangailangan. Tapos yung feedback na makukuha mo ay hindi maganda dahil wala kang non-bag. Yung mindset ng Pilipino ba na abroad maraming pera yan. Abroad maraming pera, marami namang gastos. Okay lang sana kung yung is malaki tapos yung binibili is mura. Hindi naman.
Tapos meron pa yung mga cases na inaabuso yung mga kapwa nating babae, nire-rape, pinapatay. Wala akong kasinungalingan doon, totoo yun. Nangyayari po yung mga ganon. Minsan yung ibang kapwa nating OFW, minsan hindi na natatanggal sa sobre yung pera. As soon as na-receive yung sobre, yung sahod, abay dediretso yan sa pag pinapadalhan. Ako naranasan ko yan ilang beses na. Doon ko na mismo binubuksan sa harap ng teller yung kaka-receive ko lang sa sahod. Minsan tumatagal din naman sa bulsa, so dahilang hinihintay mo nang tumaas yung value ng dolyar para at least naman kakaunting kinita lalaki sa Pilipinas. Minsan naman pag minalas talaga yung sahod, maraming gastusin sa Pilipinas, maraming nagkakasakit, maraming nangangailangan, hindi naman pwedeng mahirap kung kahit gaanong kuskus mo ng kubeta, hugas ng plato, pagsiservisyo, hindi basta-basta kinikita yung pera. Kaya sana kung sino man ang manalo bilang presidente, Mapa Duterte man o sana'y hindi unahin yung pansariling interes. Kasi ako gusto kong sana man lang yung Pinas tayo naman yung dadayuhin ng mga expat para dun sila magtrabaho. Oportunidad sa Pilipinas, yung pinapriority yung mga lokal ng Pilipinas, tayong mga Pilipino. Sana lang tayo mismo ring mga Pilipino magkaroon ng iisang ninanais, magkaroon ng magandang bansa, hindi tayo magugutom. Kung may pangangailangan man matutustunan natin or mabibigay ng gobyerno. Tayo mismo nagsisiraan. Yung mga taga Luzon, pag nalaman Bisaya, Bisaya, yan, magnanakaw, Bisaya yan, squatter yan. Tayo namang mga Bisaya na wala akong masabi sa mga taga Luzon kasi hindi naman tayo judgmental, or kasi ako bilang Bisaya konting Bisaya kasi minsan nakaka-insulto na. Doon pa lang ng unity, diba? Hintayin nyo maging presidente si Duterte, masasabi nyo rin kaya naging maunlad ang bansa natin. Sana manalo nga, or sana man lang yung ideolohiya niya gayahin ng mga Pilipino. Sabihin natin hindi perfecto, pero may alam ba kayong ibang solusyon? Kaya kung ma-confirm na tatakbo nga ang presidency,
presidente si Duterte, hindi ako magdadalawang isip na i-endorse. Di man ako sikat, pero tutulong akong mag-push na siya yung iboboto. Kasi sawang-sawa na ako dito sa ibang bansa. Gusto kong darating ang araw, kung lalabas man ako ng bansa, sana turista lang, hindi yung gagapang ka para sa pera. Kasi mahirap na mahirap.